So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Naoya Inoue kalaban si Murodjon Akhmadaleb, kung saan mga idol, kagaya po sa inaasahan natin, nagpakiramdaman muna ang dalawang fighter kung sino ang unang papasok sa kanilang dalawa. Pareho kasi malakas mga idol, hindi masyado nagbibitaw ngayon ng kamao si Inoue. Nababahala siguro si Inoue sa lakas na meron si Akma. Nagmala Mayweather ito mga idol, nasuntok takbo sa laban. Pero pagdating naman sa round 5 mga idol, nagharapan ng suntukan ang dalawang fighter. Pareho talaga nila binasag ang muka ng bawat isa. Ang problema kasi kay Akhmadaleb mga idol, nakaperme lang ito sa harapan ni Inoue, kaya madali talaga ito tamaan. At pagdating naman sa round 9 mga idol, unti-unti na sumasaralong mata ni MJ. Kung saan mga boss, masasabi siguro natin na ito na ang pinakaboring na laban ni Inoue. Walang masyadong aksyon sa bakbakan, kaya kagaya sa ina-expect natin mga idol, panalo po si Inoue via unanimous decision. Samantala dahil tapos na nga po mga idol ang laban ni Naoya Inoue, susunod naman natin na abangan ang laban ng angas ng Pinas John Ruel Casimero, kung saan napabalitan na lalaban ito sa buwan ng October at isang Japanese fighter ang kanyang kalaban pero hindi pa pinapangalanan at puspusan ngayon ng ensayo ni Alas para maibalik nito ang dating alindog niya sa bakbakan. Sa katunayan nito mga idol, nag-uumpisa na mag-sparring si Cuadro Alas at matangkad ang kanyang sparring partners mga boss. Malamang ibig sabihin nito, mapapalaban ito sa mas matangkad na fighter. Mas maganda sana mga idol na makita natin muli si Casimero na lumaban sa 122 pounds dahil palagay natin mga idol, mas malakas tingnan si Casimero sa super bantamweight division kapag dito siya lalaban. Malaki ang tsansa ni Cuadro Alas mga idol na maging kampiyon sa division na to kung manatili lamang siya sakaling umakyat ng si Naoya Inoue sa featherweight at bitawan na lahat ng kanyang titulo. Aminin man kasi natin mga idol o hindi, medyo mabigat na makakalaban ni Casimero sa featherweight. Hindi naman natin sa sinasabi mga idol na hindi nito kaya makipagsabayan sa mga fighter doon, pero kailangan talaga muna mag-build up ni Casimero sa 126 pounds. Sanayin talaga ang timbang dahil baka magulat si Casimero mga idol na ang lakas nito normal lamang sa ganitong timbang dahil malalaking tao nang lumalaban dito. Kaya talaga nila tumanggap na malakas na suntok sa fighter na galing lamang sa mababang dibisyon. Sa kabilang banda naman mga idol, speaking sa featherweight division, sa naging panayam naman po ni Stephen Fulton kay Marcos Vegas ng Fight Hub TV, parang na sinabi nito mga idol na hindi na daw siya babalik sa featherweight dahil hindi na daw kaya ng kanyang katawan ng timbang ng 126 pounds. Lumulobo na daw ang katawan ni Fulton at ayaw na daw nito maulit ang nangyari sa kanya sa naging laban nito kay Naoya Inoue, kung saan pinilit nito ang kanyang katawan na kunin ang timbang na 122 pounds. Kahit hindi na nito kaya para lamang lumaban dahil sa pera, hindi daw worth it ang pera mga idol kapag kalusugan mo na ang pinag-uusapan. Hindi nga daw ma-imagine ni Fulton kung bakit lumaban ito kay Inoue sa ganung timbang. Aakyat na daw sana ito ng division sa mga panahon na yon, pero maganda daw kasi ang offer sa kanya mga idol. Hindi niya kikitain ang pera na binayad sa kanya sa buong laban nito sa pro. Bagamat ayon naman sa mga boxing fans ni Inoue mga idol, itila nagpapalusot lang daw si Fulton dahil knockout ang inabot ito sa laban kay Inoue. Kung nanalo daw siya sa laban na yon, hindi naman ito sasabihin ng ganitong bagay at baka makipag-rematch pa ito sa Japanese Monster.